Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1641. Sakuna. Isang nasasabik na ekspresyon ang hindi sinasadyang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin siya sa makinang na lotus na lumulutang sa dagat ng apoy. Wala nang natitira sa tinatawag na Origin Chi sa kasalukuyang kontinente ng Dao Chi. Nangangahulugan ito na wala nang sino mang maaaring sumulong sa Dao Di class. Nakuha ni Han Tiandi ang D-tier embryonic peel. Nagbigay ito sa kanya ng pagkakataong pumasok sa Dao Di class. Ang tanging pag-asa ni Xiaoyan at ng hukbo ng alyansa ay ang pamana ng sinaunang Diyos na ito. May dalawang paraan na lang ang natitira para makasulong sa klase ng Dao Di sa kasalukuyang kontinente. Ito ay dahil tanging ang D-tier embryonic peel at ang Ancient God Inheritance ang naglalaman ng dalawang natitirang Origin Chi sa mundong ito. Ang aking mana ay nangangailangan ng isang tao na magkaroon ng isang bato tulad ng puso. Hanggat isang solong thread ng pag-iisip ay umiiral, ang isa ay hindi kailanman masisira. Tiningnan ng Toshi Ancient God ang excited na si Xiaoyan. Ngumiti siya ng mahina at pinitik ang daliri. Ang maningning na lotus ng apoy na iyon ay dahan-daang damapo. Sa wakas, nasuspine dito sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Ho! Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Mabilis niyang kinalma ang sarili. Lahat ng distractions ay inalis sa kanyang determinasyon. Buzz-buzz. Ang Fire Lotus ay nagbuga ng kakaibang kinang. Pagkatapos nito, dahan-dahan itong bumaba at direktang tumagos sa balat ni Xiaoyan at dumapo sa kanyang isipan. Bang! Namula agad ang katawan ni Xiaoyan pagkatapos pumasok ang Fire Lotus. Ang isang nakakatakot na walang katapusang enerhiya na naging sanhi ng pagkatulala ng isa ay kumalat sa loob ng kanyang katawan sa isang nakakatakot na bilis. Sa isang kisap mata, ang mga ugat sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay namamaga. Isang matinding sakit ang kumalat sa buong meridian niya. Ang pawis ay bumagsak na parang batis mula sa mga butas ng katawan ni Xiaoyan. Ilang beses ding lumiit ang kanyang katawan sa loob ng maikling iglap. Ang orihinal niyang payat na katawan ay naging parang unggoy na may balat sa mga buto. Binalot ng sakit ang mukha ni Xiaoyan habang ang kanyang pawis ay parang talon. Ang matinding sakit na iyon ay naging sanhi ng bahagyang pagkadilat ng kanyang mukha. Napanood ng Toshi Ancient God ang eksenang ito. Kalmado ang ekspresyon niya. Kung hindi makatiis si Xiaoyan sa paunang yugtong ito, ang pagtanggap ng mana ay walang iba kundi isang biro. Ang katawan ni Xiaoyan ay lumiliit ng husto sa dagat ng apoy. Biglang bumukas ang dalawang mata niya sa mga sandaling ito. Ang kanyang mga mata ay sumabog sa isang kumpol ng madugong fog. Bang! Naningkit ang magkabilang mata. Di nagtagal, naglabasan ang mga pagsabog sa buong katawan ni Xiaoyan. Kasunod nito, ang kanyang katawan ay direktang sumabog dahil sa nakakatakot na lakas mula sa mana. Bahagyang kumunat ang noo ng Toshi Ancient God nang makita ito. Ngayon na ang sandali na nagsimula ang mana. Gayunpaman, kung hindi magawa ni Xiaoyan ang sinabi niya, ang mana ay hindi lamang isang kabiguan kundi ang pisikal na katawan at kaluluwa ni Xiaoyan ay magkakaroon din ng matinding pinsala. Nabigo ba ako? Napatingin ang kaluluwa ni Xiaoyan sa madugong fog na kumalat. Nararamdaman niya ang mahinang pakiramdam na kumakalat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang pakiramdam na iyon ay nagbigay sa kanya ng isang salpok na mahulog sa isang mahimbing na pagkakatulog. Gayunpaman, ang salpok na ito ay kalalabas lamang nang biglang nagising si Xiaoyan. Alam niya na siya ay kasalukuyang nasa isang lubhang mapanganib na sandali. Kung matutulog lang siya, kahit ang kaluluwa niya ay unti-unting magkakalat sa mundo. Masyadong mahina ang aking pisikal na katawan. Hindi ko kayang tiisin ang lakas ng mana. Gayunpaman, ngayong sira na ang aking pisikal na katawan, paano ko maa-absorb ang enerhiya? Ang kaluluwa ni Xiaoyan ay pinagsama-sama sa isang transparent na light cluster. Siya ay kasalukuyang nasa isang mahirap na posisyon. Kung walang pisikal na katawan, hindi niya na-absorb ang inheritance energy. Gayunpaman, ang pagpino sa isang pisikal na katawan ay nangangailangan ng maraming komplikadong mga hakbang. Saan siya makakahanap ng oras upang pinuhin ang isang pisikal na katawan ngayon? Isang pusong parang bato.
Hanggat may isang hibla ng pag-iisip, hinding-hindi masisira. Ang kumpol ng liwanag ng kaluluwa ay kumikislap ng husto. Sa kritikal na sandaling ito, gayunpaman, ang medyo sabik na puso ni Xiaoyan ay nagsimulang kumalma. Naalala ng kanyang isipan ang mga salitang binanggit noon ng Toshi Ancient God at naunawaan niya. Ang kumpol ng liwanag ng kaluluwa na naging siya ay biglang kumikislap ng matindi habang nauunawaan ang kanyang puso. May isang makinang na liwanag na lumabas mula sa loob ng kanyang kaluluwa. Kung titingnang mabuti, makikita ng isang tao na nakakagulat na ang apoy na buto ng lotus. Matapos pumutok ang makinang na liwanag na ito, ang madugong fog na orihinal na nakakalat ay biglang nagsimulang lumiit sa kakaibang paraan. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang misteryosong eksena. Makikita ng isang tao ang mabilis na pag-iipon ng madugong fog at bumabalot sa paligid ng Soul Light Cluster. Sa loob ng maikling sandali, muli itong nakabuo ng isang buhay na pisikal na katawan. Si Xiaoyan ay nagalak sa kanyang puso pagkatapos na mabuo ang pisikal na katawan. Nararamdaman niya na ang pisikal na katawan na nabuo niya sa pagkakataong ito ay talagang mas malakas kaysa kanina. Paglikha sa gitna ng pagkawasak. Patuloy na paglikha ng isang bagong pisikal na katawan upang umangkop sa lakas ng mana. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Isang nasasabik na ekspresyon ang malabo na bumungad sa kanila. Gayunpaman, ang pananabik na ito ay hindi nagpatuloy ng matagal bago ang Flame Lotus ay muling naglabas ng nakakatakot na lakas, na maaaring maging sanhi ng panginginig ng buong mundo. Bang! Ang pisikal na katawan na nabuo ni Xiaoyan ay muling sumabog sa isang madugong fog sa ilalim ng pag-atake ng enerhiya. Sa pagkakataong ito, maging ang kanyang kaluluwa mismo ay nakaramdam ng matinding sakit. Isang pusong matibay na parang bato at hindi kailanman mawawasak. Hindi nagpanik si Xiaoyan matapos na maunawaan ang sitwasyon sa kanyang puso. Itinoon niya ang kanyang isip at hindi pinahintulutan na lumitaw ang anumang pagkagambala. Ang madugong fog na sumabog ay muling natipon habang ang isip at kaluluwa ni Xiaoyan ay nanatiling nakatutok. Sa isang kisap mata, muli itong nakabuo ng mas malakas na bagong pisikal na katawan. Boom boom boom. Isang tuloy-tuloy na daloy ng mababa at malalim na tunog ang lumitaw sa loob ng dagat ng apoy. Ang katawan ni Xiaoyan ay patuloy na nag-iipon at sumasabog sa paulit-ulit na paraan. Para bang isang perpektong cycle ang nabuo. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng Toshi Ancient God habang pinapanood niya ang eksenang ito. Marahan siyang tumango. Ang pag-unawa ng batang ito ay medyo mahusay. Hindi nakapagtataka na naabot niya ang ganoong antas sa murang edad. Bukod dito, ang pinakamahalagang aspeto ay ang batong iyon tulad ng determinasyon at tiyaga. Mukhang malapit nang matapos ang misyon ko. Ngumiti ang Toshi Ancient God. Ang kanyang tono ay naglalaman ng mahinang pakiramdam ng pagiging napalaya. Lumipas ang oras sa gitna ng pagsasanay. Hindi ko namamalayan, 1 taon na pala ang lumipas. Si Xiaoyan ay nakaranas ng hindi mabilang na bilang ng mga pagkawasak at muling pagsilang sa loob ng 1 taon. Sa harap ng siklong ito, maging ang isip ni Xiaoyan ay naging magulo sa kabila ng kanyang pagpupursage. Tanging ang natitirang pag-iisip ng kanyang mahigpit na nagbabantay sa kanyang kaluluwa. Ang nag-iisang pagnanais na ito ang nagtulak sa kanyang pisikal na katawan na unti-unting umangkop sa lakas ng mana sa gitna ng hindi mabilang na bilang ng pagkawasak. Gayunpaman, wala pa ring nakikitang katapusan sa gitna ng mapait na pagsasanay. Ang pagsira sa sarili at muling pagsilang ay nagpatuloy sa walang katapusang ikot nito. Ang 1 taon sa loob ng Heavenly Tomb ay mahigit 2 buwan sa kontinente ng Daochi. Sa loob ng 2 buwang ito, ang Central Plains ay nakaranas ng matinding pagbabago-bago. Ang pormasayon na inilagay ng angkan ng Han ay sumasakop sa buong Central Plains. Nagresulta ito sa Central Plains na naging isang lugar ng kamatayan na hindi maaaring labasan ng isa. Ang orihinal na Asher na kalangitan ay kasalukuyang natatakpan ng isang makapal na layer ng ulap ng dugo. Ang liwanag ng araw ay tumagos sa ulap ng dugo at sumikat sa lupa. Isang maitim na kinang ang bumaril, na naging dahilan upang makaramdam ng hindi maihahambing na pressure. Isang madugong amoy ang bumalot sa bawat sulok ng Central Plains.
Paminsan-minsan, maraming ilaw ng dugo ang lalabas mula sa ulap ng dugo na tumatakip sa Central Plains. Nakahimlay ang bangkay kung saan man dumaan ang liwanag ng dugo at umaagos ang dugo na parang ilog. Ito ay isang tunay na kalamidad. Sa pagharap sa aksyong ito mula sa angkan ng Han, hindi mabilang na mga paksayon at sekta ang lumitaw na galit sa simula. Gayunpaman, ang matinding galit na ito ay unti-unting naging kakilakilabot matapos silang magsama-sama at salakayin ang pormasayon, na humantong sa karamihan sa kanila ay napatay ng liwanag ng dugo na tila tumagos sa mundo. Sa sandaling ito lamang nila naunawaan kung gaano kabanggas at kalakas ang mga pamamaraan ng angkan ng Han. Nahaharap sa liwanag ng dugo na paminsan-minsan ay bumababa sa kanila at nagiging sanhi ng pagdaloy ng dugo sa ibabaw ng lupa. Maraming mga sekta at paksayon ang walang pagpipilian kundi ang ilipat ang kanilang mga sarili. Ang kanilang destinasyon ay natural na ang punong tanggapan ng Sky Mansion Alliance. Sa sandaling ito, tanging ang lugar sa paligid ng Sky Mansion Alliance headquarters sa loob ng Central Plains ang makakalaban sa pagguho ng dugong iyon. Kaya naman, sa loob ng wala pang isang buwan, ang lugar sa loob ng 10,000 kilometro ng Sky Mansion Alliance ay inookupahan ng hindi mabilang na mga tao. Bawat sulok ay napuno ng itim na masa ng mga tao. Ang buong Central Plains ay bumaba sa kaguluhan sa sandaling ito. Ang alyansa ay walang magawa sa mga mukha ng mga paksayon na ito na nagmadali upang humingi ng proteksyon. Ang magagawa lang nila ay makipagkapit kamay sa maraming eksperto para palabasin ang isang malaking defensive barrier na sumasaklaw sa 5,000 kilometrong radius sa paligid ng Sky Mansion Alliance. Sa kabila nito, ang defensive barrier na ito ay tila nagbibigay pa rin ng hindi sapat na espasyo. Maraming paksayon ang walang pagpipilian kundi ang makipag-away sa ibang paksayon upang mapanatili ang kanilang ligtas na lugar. Nag-away pa sila sa isa't isa, na nagresulta sa maraming pagkamatay at pinsala. Gayunpaman, ang hukbo ng alyansa ay hindi nakialam sa bagay na ito. Ito ay ang limitasyon ng hukbo ng alyansa upang gumanap ng labis. Ang order ay ganap na wala sa ilalim ng banta ng kamatayan. Habang sila ay nagtatanggol, sinubukan din ni Guyuan, Zukon at ang iba pa mula sa Alliance Army na makipagtulungan para pigilan si Han Tiandi na gamitin ang lahat ng buhay sa mundong ito para kumpletuhin ang D-tier medicinal pill. Gayunpaman, nauwi sila sa kabiguan. Paanong napakadaling sirain ang isang pormasayon na sumisipsip ng dugo at chi mula sa hindi mabilang na buhay at binabantayan ni Han Tiandi. Kasunod ng agos ng panahon, ang orihinal na umuunlad na Central Plains ay natatakpan ng pagkatiwangwang. Sa isang sulyap, para bang dumating na ang katapusan ng mundo. Sa mas maraming oras na lumilipas, ang lahat ay nakaramdam ng higit na kawalan ng pag-asa habang nakikita nila ang aura sa loob ng ulap ng dugo na nagiging mas mabangis at napakapangit. Naunawaan nilang lahat na sa sandaling lumabas ang demonyo mula sa ulap ng dugo ay ang sandali kung kailan magwawakas ang Central Plains. Walang nakapidyo sa sitwasyong ito. Ang tanging magagawa lang nila ay ang pagmasdan na lang ang madugong aura sa hangin. Ang ulap ng dugo na tumatakip sa araw, ang kalamidad ay bumaba sa Central Plains. Battle Through the Heavens. Kabanata 1642. Han Tiandi. Lahat ng nabubuhay ay hindi na umiral sa harap ng kalamidad na ito. Tinakpan ng ulap ng dugo ang Central Plains sa loob ng 3 buwan. Gayunpaman, hindi ito nagpakita ng anumang mga palatandaan ng panghihina. Sa loob ng 3 buwang ito, ang maunlad at buhay na Central Plains ay naging hindi pangkaraniwang magulo at desolated. Nataranta ang lahat habang naghahanap ng mga ligtas na lugar na mapagtataguan. Marami pa nga ang nakipagsapalaran sa ilalim ng lupa sa pag-asang ang paggawa nito ay magpapahintulot sa kanila na magtago mula sa kalamidad na ito. Natakpan ng makapal na ulap ng dugo ang kalangitan sa itaas ng Central Plains. Ang makapal na mapanghimagsik na dagwang baho ay tumagos sa hangin. Matingkad na pula ang lupa. Kinulayan ng malapot na dugo ang Central Plains hanggang sa naging parang lupain ng mga demonyo. Ang makapal na puting buto ay naanod sa dagat ng dugo. Tila mayroong hindi mabilang na matatalim na hiyawan na umalangaw-ngaw sa kalangitan, na nagiging sanhi ng pagtayo ng mga butas ng isang tao.
Ang ganitong massacre ay napakabihirang maging sa kasaysayan ng kontinente ng Dauchi. Pagkatapos ng lahat, hindi alintana kung anong uri ng malaking labanan ang sumiklab, ang isang ordinaryong tao ay malamang na hindi makikialam. Gayunpaman, ang Han clan ay maaaring ituring na lubhang walang puso sa pagkakataong ito. Hindi titigil ang kanilang massacre dahil sa pagkakakilanlan ng sinuman. Maraming tao ang lalong nawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso habang tinitingnan nila ang ulap ng dugo sa kalangitan, na naging dahilan upang malamig ang puso ng isa. Sa mas maraming oras na lumilipas, ang enerhiya na natipon sa loob ng pormasayon ay naging lalong nakakatakot. Alam ng lahat na sa sandaling umalis si Han Tiandi mula sa kanyang pag-urong, walang sinuman sa mundong ito ang makakapigil sa kanya. Ang buong lupain ay natatakpan ng kamatayan at kadiliman. Ang kawalan ng pag-asa ay naging sanhi ng panginginig ng isa sa kabila ng hindi nararamdamang lamig. Sa punong tanggapan ng Sky Mansion Alliance, maraming figure ang nakatayo sa isang mataas na entablado. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng isang kadiliman habang ito ay tumagos sa malaking defensive barrier sa kalangitan. Sa wakas, tumingin sila sa ulap ng dugo na tumatagos sa kalangitan. Lalong lumalakas ang aura ni Han Tiandi. Nararamdaman ko na malapit na siyang magtagumpay. Nagpatuloy ang pressure at katahimikan saglit bago dahan-dahang nagsalita si Zukun. Ang mga puso ng ilang tao sa tabi niya ay hindi sinasadyang lumubog nang marinig ang kanyang mga salita. Huwag mong sabihin sa akin na papanoorin lang natin siyang kumpletuhin ang huling hakbang. Napatikip ng ngipin si Lei. May hinaing ang boses niya na hindi mailarawan. Para silang mga pagong sa panahong ito. Lahat sila ay lumiit sa defensive barrier. Ang ganitong pakiramdam ay itinuturing na isang uri ng pagpapahirap sa kanyang medyo nagninangas na init ng ulo. Nabuo na ang formation. Sapat na ang enerhiyang nakalap sa loob ng blood cloud para bigyan tayo ng problema. Hindi na kailangang pag-usapan pa ang tungkol sa pagsingil sa loob at makipaglaban sa buhay at kamatayan kasama si Han Tiandi. Umiling si Guyuan. May masaganang pakiramdam na walang magawa sa kanyang mga mata. Ang lakas ni Han Tiandi ay hindi na isang bagay na maihahambing nila. Maaari nilang pansamantalang mapanatili ang kanyang katawan. Ito ay medyo mahirap na bagay. Ito ay talagang wishful sa pag-iisip ng pag-atake ngayon. Nang marinig ito, kusang napakuyom ang kamao ng lahat. Maging sila ay nakaramdam ng kaunting pag-asa sa harap ng sitwasyong ito. Kahit na hindi gaanong kailangan na magsalita tungkol sa iba. Ang lugar sa paligid ng alyansa ay napuno din ng tunggalian. Ang mga paksayon na iyon na dumating upang humingi ng proteksyon ay nagsimulang maglaban sa isa't isa upang sakupin ang isang ligtas na posisyon. Mahinang bamantong hininga si Yanjin. Ang mga walang kwentang basurang ito. Noon, nakatambay lang sila sa tabi kapag nakikipag-away tayo sa angkan ng Han. Ngayong natikman na nila ang mapait na tableta, talagang naglakas loob silang pumunta para humingi ng proteksyon sa atin. Galit na umiyak si Lei. Napangiti ang lahat ng mapait. Saan hahanapin ng mga paksayon na ito ang lakas ng loob na lumahok sa digmaan sa pagitan ng hukbong alyansa at angkan ng Han? Hindi na kailangang maging sobrang pessimistic. May pag-asa pa tayo. Hinawakan ni Guyuan ang kanyang atensyon, ngumiti at sinabi. Tila naalala ng lahat ang huling pag-asa nang marinig ito. Lumiwanag ang liwanag sa kanilang mga mata. Sa katunayan, mayroon pa rin silang pag-asa. Ngayon, ang magagawa lang natin ay ipagdasal na matagumpay na matanggap ni Xiaoyan ang mana ng sinaunang Diyos. Iyon lang ang paraan para maibalik natin ang mga bagay-bagay. Kung hindi, ang Central Plains na ito ay talagang matatapos. Ang imahe ng payat na binata ay lumutang sa kanyang isipan habang mahinang nagsalita si Guyuan. Gayunpaman, naniniwala ako na magpapakita siya sa atin ng isang himala. Ito ay natural para sa pinakamahusay kung iyon ang kaso. Tila nakakahawa ang mga salita ni Guyuan. Ang orihinal na tense na grupo ay bahagyang nakarelax. Isang ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Unti-unting lumipas ang oras sa gitna ng lagim at kawalan ng pag-asa ng hindi mabilang na mga individual. Ang ulap ng dugo na bumabalot sa kalangitan ay lumikha ng isang presyon na ang isa ay nagkaroon ng salpok na maging baliw. 3 buwan.
4 na buwan. 5 buwan. Kalahating taon. Ang ulap ng dugo sa kalangitan ay naging lalong malalim at solemna. Kasabay nito, lalo rin silang naging makapal. Kung minsan, kahit ang sikat ng araw ay nahihirapang tumagos. Dami ang bilang ng liwanag ng dugo na tumawid sa kalangitan sa panahong ito. Ang pagdagsa ng bawat liwanag ng dugo ay sasamahan ng madugong pabango na umaakyat sa langit. Gayunpaman, sa dumaraming bilang ng mga tao na dumarami sa defense barrier na inilagay ng Sky Mansion Alliance, unti-unting binago ng ilan sa nakakatakot na liwanag ng dugo ang kanilang target. Sa dulo, nagsimula pa silang bumangga sa defensive barrier. Sa kabutihang palad, maraming makapangyarihang individual sa alyansa. Kaya naman, ang pag-stabilize ng defensive barrier na ito ay hindi nagdulot ng malaking problema. Siyempre, sa tuwing ang ilaw ng dugo ay sisingilin patungo sa defensive barrier, natural na nagiging sanhi ito ng pagkataranta ng marami. Pagkatapos ng lahat, ang tanging proteksyon na mayroon ang lahat ay ang defensive barrier sa kalangitan. Kapag nasira ang defensive barrier na ito, magiging miyembro sila ng mga bangkay na sumasakop sa lupain. Mabagal na lumipas ang kalahating taon habang ang hindi mabilang na bilang ng mga individual ay nakakaramdam ng takot. Walang napakahusay na nakayayanig na malaking labanan na sumiklab sa kalahating taon na ito. Gayunpaman, ang nakaka-pressure na madugong baho ay isang mas malaking sanhi ng kabaliwan kumpara sa anumang malaking labanan. Natakpan lang ng ulap ng dugo ang kalahati ng Central Plain sa kalahating buwang ito. Walang nagpakitang eksperto mula sa angkan ng Han. Maging ang boses ni Han Tiandi ay hindi lumitaw sa langit. Gayunpaman, ang mabangis at napakapangit na aura mula sa dagat ng dugo ay lalong nakakatakot sa pag-agos ng panahon. Sa ikapitong buwan pagkatapos ng pagkakabuo ay sakop ang kabuuan ng Central Plains, ang dagat ng dugo sa malayong kalangitan sa wakas ay nagpakita ng ilang mga alon. Ang dagat ng dugo ay kumulo. Isang whirlpool ang lumitaw sa loob ng dagat ng dugo. Pagkatapos nito, isang malaking lotus na kulay dugo ang dahan-daang bumangon mula sa dagat ng dugo. Isang figure ang nakaupo sa lotus ng dugo. Ang buhok na kulay dugo ay nahulog na parang talon. Ang ilan ay nahulog pa sa dagat ng dugo. Ang figure ay lumutang sa dagat ng dugo na parang isang demonyong ibinuka ang kanyang mga pakpak. Isang lakas na nag-iiwan ng isang lasing. Unti-unting bumukas ang nakapikit na mga mata ng figure ng tao. Ang eskarlata na kulay na pumuno dito ay nagdulot ng malalaking alon na tumaas sa loob ng dagat ng dugo. Crash! Ang puwang sa likod ni Han Tiandi ay naging baluktot nang imulat niya ang kanyang mga mata. Isang figure ng tao na nababalutan ng itim na apoy ang lumitaw. Yung mga descendant citizens mula sa Ling, Shi at Yao clans ay lahat ay itinapon sa blood pool. 60 hanggang 70% ng mga descendant citizens mula sa Han clan ay itinapon din. Gayunpaman, ito ay humantong sa labis na kawalang kasiyahan. Ang Nihility Devouring Flame ay tumingin sa figure ng tao, na ang buhok ay naging kulay ng dugo, at sinabi. Ang mga dugong mata ni Han Tiandi ay bahagyang nag-iba. Tumawa siya ng mahina. Ang Blood Lotus ay inikat at tumingin siya ng diretso sa Nihility Devouring Flame. Ang itim na apoy sa mga mata ng Nihility Devouring Flame ay lumukso pagkatapos siyang bantayan ni Han Tiandi. Tinanong niya sa mahinang boses. Ano ang problema? Mukhang may dagdag na pinaghalo sa loob ng enerhiya ng dagat ng dugo. Tumawa si Han Tiandi. Oh. Ang itim na apoy sa loob ng mga mata ng Nihility Devouring Flame ay nalanta ng husto. Puno ng ngiti si Han Tiandi. Ang kanyang kamay ay biglang iniabot sa dagat ng dugo sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, marahas siyang humawak. Nagsimulang umikot ang buong dagat ng dugo. Kasunod nito, ang mga bakas ng itim na liwanag ay naipon sa kanyang palad. Sa wakas, nag-transform ito sa isang kumpol ng itim na apoy. Kung sisipsip ko ang enerhiya na ito sa aking katawan, malamang na may nakatanim na binhing lumalamon, tama ba? Nakangiti si Han Tiandi habang nakatingin sa kumpol ng itim na apoy. Pagkatapos nito, hinarap niya ang Nihility Devouring Flame at sinabing, mukhang hindi ka loyal sa akin. Pinilit mo akong gawin ito.
Ang mabangis na liwanag ay biglang bumaril mula sa mga mata ng Nihility Devouring Flame. Biglang dumaikit ang magkabilang kamay niya sa dagat ng dugo. Isang ripple ang lumabas. Di nagtagal. Nag-iba-iba ang dagat ng dugo. Kumalat mula rito ang walang katapusang itim na apoy at tumalsik patungo kay Han Tiandi. Atake. Ang Nihility Devouring Flame ay biglang nagpakawala ng matinding sigaw nang umatake ang Nihility Devouring Flame. Nakikita ng isa ang nakapalibot na kalawakan na nagbabago-bago. Dose-dose ng mga figure ang lumitaw. Ilang sandali silang nag-alinlangan bago lumaki ang kanilang mga bibig at nagluwa ng kumpol ng makapal na itim na apoy. Ang mga itim na apoy na ito ay mabilis na nagtipon. Sa wakas, sila ay naging kakaibang hanay sa dagat ng dugo. Pagkatapos ay tinakpan nila si Han Tiandi. Hahaha. Mukhang tahimik kang nagplano sa mga taong ito. Ang mga elder na ito ay talagang hindi mo namamalayan na kontrolado mo. Nagsalita si Han Tiandi nang may pagtataka matapos makita ang mga pamilyar na figure. Kalimutan ang mga matatandang ito. Karamihan sa mga miyembro ng clan ng Han Clan ay may bloodline seal na inilagay ko sa loob ng kanilang mga katawan. Han Tiandi, sa tingin mo ba ay hindi ako handa? Sa isang pag-iisip ko lang, ang iyong Han Clan ay magdaranas ng malubhang pagkalugi. Malamig na tumawa ang Nihility Devouring Flame. Sa orihinal, hindi ko sana papalitan ito. Pero, balak mo talaga akong patayin. Hindi mo ako masisisi sa pag-arte muna. Magdusa ng malubhang pagkawala. Umiling si Han Tiandi. Ang ekspresyon ng kanyang mga mata ay biglang naging madilim at siksik. Hanggat naririto ako, ang Han Clan ay hindi magtatapos sa matinding pagkalugi. Makakalimutan din ng iyong kasalukuyang sarili ang pakikipaglaban sa akin. Iyon ay pagpapakamatay lang. Biglang tumayo si Han Tiandi mula sa Blood Lotus. Tumawa siya ng malakas patungo sa langit. Agad na lumaki ang kanyang bibig at isang puwersa ng pagsipsap ang bumungad. Ang itim na flame array na nakatikip sa kanya ay naging linya ng apoy na kinain niya. Isang aura na tila higit pa sa mundong ito ang biglang lumabas sa loob ng katawan ni Han Tiandi habang umaatake siya. Kaagad, isang higanteng alon ang tumaas mula sa walang katapusang dagat ng dugo. Bang bang bang. Ang dagat ng dugo sa ibaba ng dose-dose ng mga elder mula sa angkan ng Han ay lumundag. Sa wakas, nabalot sila ng mga bula ng dugo. Ang mga bula ng dugo ay marahas na lumiit at ang isa ay nakarinig ng maraming muffled sound na lumilitaw. Ang kanilang mga katawan ay sumabog sa mga tumalsik na dugo na sumanib sa dagat ng dugo. Ang mga ekspertong ito mula sa Han Clan ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na mag-react bago sila direktang pinatay ni Han Tiandi. Nagtagumpay ka na ba? Ang Nihility Devouring Flame sa wakas ay namutla sa pagkabigla matapos maramdaman ang malawak at makapangyarihang aura na nalampasan ang mundo. Nagtagumpay ako sa loob ng kalahating buwan at hinihintay lang kita. Dinilaan ni Han Tiandi ang kanyang matangkad na mapupulang labi. Nakatutok ang kanyang palad sa Nihility Devouring Flame bago marahang hinawakan. Upang batiin ako sa matagumpay na pagiging unang piling daw di sa loob ng 10,000 taon, mangyaring ibigay sa akin ang iyong Essence Flame. Han Tiandi, ang buhay ng mga miyembro ng angkan ng Han Clan ay maaari kong kunin sa isang pag-iisip lamang. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa kung maglakasloob kang umatake. Dumagundong ang Nihility Devouring Flame. Huminto sandali si Han Tiandi nang marinig ito. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin sa Nihility Devouring Flame na may kakaibang ekspresyon. Sabi niya, matagal mo na akong kasama. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang alam sa pagkatao ko. Naramdaman ng Nihility Devouring Flame na nanlamig ang kanyang puso. Ang taong ito ay handang magbayad ng anumang halaga upang makamit ang kanyang layunin, kahit na ang presyo ay ang buong Han Clan. Halika. Kung paanong naunawaan ito ng Nihility Devouring Flame at nagplanong tumakas, gayunpaman, nabigla siya ng matuklasan na hindi na makagalaw ng matagal ang kanyang katawan. Explode. Nakangiti si Han Tiandi. Marahan niyang itinutok at kinuyam ang kanyang kamay sa Nihility Devouring Flame. Sumabog ang katawan ng huli. Ito ay naging itim na apoy na tumagos sa kalangitan habang ito ay baliw na tumakas sa lahat ng direksyon.
Sinulyapan ni Han Tiandi ang tumatakas na itim na apoy. Idinilat niya ang kanyang bibig at isang puwersa ng pagsipsip ang sumabog. Ang maraming itim na apoy ay mabilis na lumipad pabalik at pumasok sa kanyang bibig. Ang lakas mo ngayon ay parang langgam sa paningin ko. Matikas na sinapo ni Han Tiandi ang sulok ng kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay matapos madaling lunukan ang nihilati devouring flame sa kanyang katawan. Ang kanyang mapula-pula na mga labi ay tila napakasama. Ngayon, mukhang dapat na akong tumungo at tapusin ang mga masasamang tao. Ang mga mata ni Han Tiandi ay itinapon patungo sa lupain. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kasabay nito, ang isang tinig, na naglalaman ng walang katapusang uhaw sa dugo ay umalingaw-ngaw sa Central Plains sa malawak at makapangyarihang paraan. Tandaan na ngayon ang araw na ako, si Han Tiandi, ay nagkamit ng titulo ng isang Diyos. Battle Through the Heavens. Kabanata 1643. Ang lakas ng isang Daudi. Si Han Tiandi. Nagtagumpay siya. Biglang nagbago ang mga ekspresyon ni Gu Yuan at Zhou Kun habang nakatayo sila sa punong tanggapan ng alyansa. Baka sa mukha nila ang gulat ng iyangat sila. Napatingin sila sa makapal na ulap ng dugo sa labas ng defensive barrier. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang isang aura, na naging sanhi ng panginginig ng kanilang mga kaluluwa, sa lugar na iyon. Ang aura na iyon ay isang bagay na taglay lamang ng isang elite na Daudi. Ang tanging tao sa Blood Cloud na maaaring maging elite na Daudi ay natural na si Han Tiandi. Ngayon ang araw na ako, si Han Tiandi, ay nagkaroon ng titulong isang Diyos. Isang malawak at malakas na boses na puno ng madugong pabango, bumaba mula sa langit at umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng Central Plains nang biglang nagbago ang mga ekspresyon ni Gu Yuan at Zhou Kun. Han Tiandi. Ang paligid ng punong tanggapan ng alyansa ay agad na naging kaguluhan matapos marinig ang pangalang ito, na kasalukuyang itinuturing na isang demonyo. Biglang tumayo ang lahat. Baka sa mukha nila ang takot habang nakatingin sa langit. Buzz buzz. Isang nagmamadaling sirena ng babala ang tumunog sa loob ng Star Realm habang ang lahat ay nagulat. Ang hukbo ng alyansa ay sumugod mula sa lahat ng dako at kumalat sa lahat ng direksyon. Sa wakas, ito ay naging isang itim na masa ng makapangyarihang hukbo na nasuspine sa kalangitan. Ang hukbo ng alyansa ay malinaw na sumailalim sa maraming pagsasanay sa kalahating taon na ito. Ang paraan kung saan kasalukuyang kumilos ang hukbo ay nagsasangkot ng mas malalim na kooperasyon kumpara sa nakaraan. Ang kanilang mga aura ay lumitaw din na nagkakaisa. Ang kaguluhan ay unti-unting kumalma habang ang lahat ay nakatingin sa malaking hukbo ng itim na masa na lumulutang sa hangin. Tila ang pagkilos ng hukbo ng alyansa ay naging dahilan upang ang lahat ay bahagyang napanatag sa kabila ng pag-unawa ng lahat na ang katiyakang ito ay lubhang nakakapagod. Si Gu Yuan, Zhou Kun at ang iba pa ay sabay na lumitaw sa harap ng malaking hukbo. Seryoso ang kanilang mga ekspresyon habang iniangat ang kanilang mga ulo upang tingnan ang mga layer ng ulap ng dugo sa labas ng defensive barrier. Sa sandaling ito, ang madugong pabango sa mundo ay tila mas siksik kumpara sa dati. Ang aura na ito ay talagang kay Han Tiandi. Huminga ng malalim si Gu Yuan ng hangin. Pinigilan niya ang iritasyon at pagkabalisa sa loob ng kanyang puso. Gamit ang kanyang kamay, nagsalita siya sa malalim na boses. Lahat, ihanda ang inyong sarili. Agad na sumigaw sa Yushan ang hukbo ng alyansa matapos itong marinig. Medyo malakas ang aura nila. Kung hindi natin siya pipigilan sa pagkakataong ito, ang buong kontinente ng Daochi ay malamang na kontrolado ni Han Tiandi. Sa oras na iyon, lahat ng nilalang ay mamamatay. Nagsalita si Yan Jin sa isang solemn na boses. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ito na ang kanilang huling laban. Tahimik na tumanggo si Gu Yuan at ang iba pa. Dumating si Han Tiandi habang sinamahan ng lakas ng isang Daudi. Siya lang ang makakalaban sa buong hukbo ng alyansa. Kung sila ay pabaya, malamang na matatalo sila sa digmaang ito, na nagpapatuloy sa mahabang panahon. May balita ba mula kay Xiaoyan? Tanong ni Lei Ying. Wala pa. Umiling si Gu Yuan at sumagot. Ang mana ng sinaunang Diyos ay hindi biro. Malamang na nangangailangan ito ng mahabang panahon. Ngunit wala na tayong masyadong oras na natitira.
Tumawa ng mapait si Lei Ying. Saglit na natahimik si Go Yuan bago niya sinabi. Hindi naman sa ayaw kong ipaalam sa kanya. Gayunpaman, dapat malaman ninyong lahat na si Xiaoyan na lang ang natitirang pag-asa natin. Kung matagumpay lang siyang makapasok sa klase ng Daodi ay makakalaban natin si Han Tiandi. Kung hindi, kahit napatawagin natin siya bago iyon, wala na talagang silbi. Sa oras na iyon, ang tanging pag-asa lang natin. Marahang antong hininga si Yan Jin at ang iba pa. Ang tanging nagawa nila ay ang tumanggo. Naiintindihan din nila na si Gu Yuan ay nagsasabi nga ng totoo. Ang ilan sa mga nakababatang henerasyon ng ating tatlong angkan ay nailipat na. Kahit kaunti lang sa ating mga kadugo ay mapangalagaan. Kaya, kahit na mabaigaw tayo ngayon, hanggat magtagumpay si Xiaoyan, ang bloodline ng ating tatlong angkan ay magpapatuloy pa rin. Nagsalita si Gu Yuan sa malalim na boses. Sa makatuwid. Hindi natin dapat tawagin si Xiaoyan bago siya magtagumpay. Tama ka. Kung ganoon, gagawin namin ang sinasabi mo. Ang Lei Clan namin ay walang sino mang natatakot mamatay. Kahit na naging Daodi na talaga ang bastos na iyon na si Han Tiandi, ang aking Lei Clan ay maglalakas loob pa ring labanan siya. Napatikip ng ngipin si Lei Ying at lumapit. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing. Bahagyang ngumiti si Gu Yuan. Ang ripple sa kanyang puso ay unti-unting kumalma. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin ang kanyang mga mata sa makapal na ulap ng dugo. Sa kasalukuyan, oras na upang mabuhay at mamatay kasama ang hukbo ng alyansa. Ang ulap ng dugo na tumakip sa kalangitan ay hindi gumagalaw habang ang hukbo ng alyansa ay time na naghihintay. Ang masaganang madugong pabango ay damaloy sa kalangitan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi naging sanhi ng pagiging maluwag ng isa. Ito ay dahil nararamdaman ng lahat ang pakiramdam ng isang napipintong bagyo. Nagpatuloy ang nakaka-pressure na katahimikan ng halos isang oras. Sa wakas, ang mga ripple ay tumaas sa loob ng ulap ng dugo, na tumakip sa Central Plains sa loob ng mahigit kalahating taon. Pagkatapos nito, ang ulap ng dugo na tumatakip sa kalangitan ay dahan-dahang humiwalay sa harap ng maraming mga mata. Maya-maya pa, lumabas ang rumaragasang tunog ng hangin. Ang mga figure na nakasakay sa itim na fog ay dumagsa sa lahat ng direksyon mula sa ulap ng dugo na parang tubig baha. Sa wakas, lumutang sila sa labas ng malaking defensive barrier. Nanlamig ang mga mata nila habang nakatitig sa itim na dami ng tao sa loob. Ang Han Clan ay narito na sa wakas. Medyo namutla ang ekspresyon ng marami habang nakatingin sila sa malaking hukbo na tumatakip sa kalangitan. Bagamat naisip na nila ang eksenang ito, nakaramdam pa rin ng walang katapusang sindik at kawalan ng pag-asa ang kanilang mga puso nang sa wakas ay dumating ang sandaling ito. Ang hukbo ng Han Clan ay nasuspine sa kalangitan. Wala silang sinabi. Sa halip, pinanood lang nila ang hindi mabilang na bilang ng mga tao sa loob ng defensive barrier sa ibaba na parang isang grupo ng mabangis na lobo. Biglang, isang landas ang nabuo sa loob ng hukbo. Maya-maya pa, isang kulay ng dugo ang dumating mula sa malayo. Pagkatapos nito, nag-transform ito sa isang blood lotus, na napuno ng walang katapusang madugong aura, at lumutang sa harap ng hukbo ng Han Clan. Ang lotus ng dugo ay nasuspine sa kalangitan. Isang figure ng tao na may magulong buhok na duguan ang nakapatong dito. Umabot na sa matinding antas ang madugong baho na tumatagos sa kalangitan. Sa wakas, gumalaw ang hangin at ang madugong aura ay natipon sa mga patak ng dugo sa buong lugar. Bumagsak ang ulan ng dugo at tumalsik sa defensive barrier. Ang kamangha-manghang eksenang ito ay nagdudulot sa marami na makaramdam ng walang katapusang lamig sa loob ng kanilang mga puso. Han Tiandi. Si Gu Yuan at ang iba pa ay matamang nakatingin sa figure ng tao na nakaupo sa blood lotus. Ang magkabilang kamay niya ay hindi sinasadyang nakakuyom ng mahigpit. Ang aura na iyon ay masyadong nakakatakot. Gu Yuan, natalo ka. Umupo si Han Tiandi sa blood lotus. Sumasayaw sa hangin ang mahabang dagwang buhok sa likod niya. Ang mga eskarlata na mata na iyon ay nakangiting nakatingin sa grupo ni Gu Yuan sa loob ng defensive barrier habang dahan-dahan niyang sinabi. Lumubog ang mga mata ni Gu Yuan. Sumigaw siya.
Han Tiandi, ang mga sinaunang angkan ay matagal nang nagsagawa ng informal na kasunduan na ang ating digmaan ay hindi makakasakit sa mga ordinaryong tao. Ang aksyon mo na ito ay tiyak na sasagutin ng kabayaran. Anong biro? Tumawa ng mahina si Han Tiandi. Kaagad, dahan-daang tumayo ang kanyang katawan mula sa dugong lotes. Nagpakita siyang parang Panginoon ng mundong ito na tinatanaw ang mga lupain. Nahijitin na ng kasalukuyang ako ang mundong ito. Sino ang makakakondena sa akin? Ang mga panuntunan ay palaging ginagawa ng malalakas. Mula ngayon, ang kontinente ng Daochi ay magiging sa aking Han clan. Ang boses ni Han Tiandi ay naglalaman ng walang katapusang uhaw sa dugo habang ito ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Nagdulot ito ng pamumutla ng mga ekspresyon ng dumaraming tao. Dahil sa paraan ng pagkilos ng angkan ng Han, kung talagang kinokontrol nito ang kontinente ng Daochi, malamang na ang lahat ay kailangang mabuhay sa walang katapusang at patuloy na takot sa hinaharap. Ako ang huling nagwagi sa digmaang ito. Isang liwanag ng dugo ang sumiklab sa mga mata ni Han Tiandi. Maya-maya, iniunat niya ang kanyang kamay at itinutok ang harang sa ibaba, na nagpoprotekta sa hindi mabilang na tao. Biglang nakakuyom ang palad niya. Guyuan, dahil dati kang kalaban na makakapantay ko, papayagan kitang masaksihan ang tinatawag na lakas ng isang Daudi ngayon. Nagtipon ang madugong ulan sa langit habang tumutunog ang kanyang boses. Ito ay naging isang napakanipis na linya ng dugo. Ang linya ng dugo ay kumikislap sa kalangitan sa isang kidlat na parang uso. 100,000 talampakan ang haba na itim na linya ang lumitaw sa kalangitan nang dumaan ang madugong linya. Ang puwang mismo ay direktang pinutol. Kasabay nito, ang defensive barrier sa ibaba, na binuo ng maraming eksperto na pinagsama-sama, ay hindi lumikha ng anumang ripples dahil ito ay sumabog lamang sa harap ng maraming natulala na mga mata. Naging mapurol ang lahat nang makita nilang nawala ang huling depensa. Hindi alintana kung paano umulan ang dugo sa kanyang katawan, ang madugong pabango ay naging dahilan upang maramdaman nila ang papalapit na kamatayan. Isang random na welga lamang at ang pagtatanggol na binuo ni Zokon at ang maraming hukbo ng alyansa ay nagsama. Naging pangit ang ekspresyon ng grupo ni Go Yuan habang pinapanood nila ang pagwawasak ng defensive barrier. Sila rin ay naging lubhang madilim. Ang lakas na kasalukuyang taglay ni Han Tiandi ay naging dahilan upang maging sila ay manginig. Sa formation, malungkot ang ekspresyon ni Guyuan. Umakyat sa ere ang kanyang katawan at biglang sumigaw ng mahigpit. Kahit na alam niyang hindi siya kalaban ng kanyang kalaban, kailangan pa rin niyang lumaban hanggang sa huli. Ang siksikan na hukbo ng alyansa ay sumigaw din ng galit na galit matapos marinig si Guyuan na sumigaw ng malakas. Ang kanilang mga iyak ay yumanig sa lupa. Ang halimaw na si Daochi ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Nagawa pa ng momentum na ikalat ang ilan sa ulap ng dugo na tumatakip sa kalangitan. Goody Mirror. Ang katawan ni Guyuan ay lumutang sa malawak at walang katapusang Daochi. Ang mga sil na nabuo ng kanyang mga kamay ay binago. Nagtipon si Daochi. Sa wakas, ito ay naging isang enerhiya na sinaunang salamin na 10,000 talampakan ang laki. Matapos tipunin ang Daochi ng napakaraming eksperto, isang nakatatakot na paglipol tulad ng ripple ay agad na bumangon mula sa loob ng sinaunang salamin. Naunawaan ni Guyuan at ng iba pa ang lakas na kasalukuyang taglay ni Han Tiandi. Kaya naman, pinakawalan nila ang kanilang pinakamalakas na atake sa unang welga. Ang lakas ng marami ay inipon kasama ng lakas ng Porma Sayon upang may palabas ang gayong nakakatakot na pag-atake. Grog. Nagluwa si Guyuan ng isang subo ng Essence Blood sa sandaling lumitaw ang Energy Light Mirror. Nagkalat ang dugo sa liwanag na salamin. Agad na sumikat ang liwanag mula rito. Swoosh! Si Guyuan ay may seryosong ekspresyon. Mabilis na nagbabago ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay. Sa wakas, makikita ng isa ang Energy Light Mirror na nanginginig ng husto. Isang magaan na haligi, na daan-daang libong talampakan ang laki, ang biglang pumutok. Maging ang hangin mismo ay nawasak saan man dumaan ang liwanag na haligi. Ang liwanag na haligi ay tumagos sa buong kalangitan. Ito ay malinaw na nakikita sa buong Central Plains.
Ang puso ng lahat ay napataas sa sandaling ito. Maging si Han Tiandi ay malamang na mahihirapang hadlangan ang gayong malakas na pag-atake, tama ba? Si Han Tiandi, na nakatayo sa isang blood lotus sa harap ng hindi mabilang na mga pares ng mga mata, ay ngumiti lamang ng walang pakialam. Ang mga palad na may kulay dugo ay bumaril patungo sa nakakatakot na liwanag na haligi patungo sa kanya mula sa ibaba. Ang kanyang daliri ay pinalawak at marahang idiniin. Crack! Isang mahinang salita ang tumunog at isang galit na dragon na parang light pillar ay biglang huminto noong nasa 10 talampakan pa ito mula kay Han Tiandi. Ang daliring iyon ni Han Tiandi ay marahan ding dumapo sa liwanag na haligi. Boom! Wala kahit katiting na energy ripple ang nabuo ng dumapo ang daliri. Ang tila hindi maihahambing na nakakatakot na haligi ng liwanag ay bumagsak ng 1 pulgada sa isang pagkakataon sa ilalim ng nakatulala na mga mata. Sa wakas, naglabas ito ng pagsabog at naging mga light spot na nahulog mula sa langit. Gu Yuan, ako ang magiging huling mananalo sa labanang ito. Tumingin si Han Tiandi sa pangit na ekspresyon ni Gu Yuan sa ibaba. Napangiti siya ng mahina habang dahan-daang sinabi. Battle through the heavens. Kabanata 1644. Paglabas sa isang retreat. Bumagsak ang ulan ng dugo mula sa langit sa lahat ng direksyon. Ang buong mundo ay tila naging iskarlata sa sandaling ito. Ito ba ang lakas ng isang elite na Daudi? Maging ang puso ni Gu Yuan ay hindi sinasadyang nakaramdam ng matinding kawalang kakayahan matapos makita ang gayong nakakatakot na pag-atake na winasak ni Han Tiandi ng ganoon kadali. Hindi nakakagulat na napakahirap maabot ang antas na ito. Ang agwat sa pagitan nilang dalawa ay parang dalawang magkaibang mundo. Talagang pinagpapantasyahan mo ang pagiging tagapagligtas ng mundo sa ganitong lakas mo. Nakatitig kay Gu Yuan ang iskarlata na mga mata ni Han Tiandi. Ang kanyang tono ay naglalaman ng mahinang panunuya. Agad niyang ikanaway ang kanyang kamay. Isang dugong liwanag ang tumalsik mula sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, nakita ng lahat na ang bundok sa ibaba at ang hindi mabilang na mga eksperto dito ay direktang pinatay. Walang makatakas o makalaban. Muling nagbago ang ekspresyon ng lahat nang makita ang mabangis na pamamaraan ni Han Tiandi. Itong tinatawag na Alliance Army ay mukhang napakawalang halaga sa sandaling ito. Gu Yuan, binigyan kita ng pagkakataon noon. Sa kasamaang palad, hindi mo ito nakuha. Nakatitig ang dugong mata ni Han Tiandi kay Gu Yuan habang dahan-dahan niyang sinabi. Hayaan ang lahat dito matapos. Hinangaan ni Han Tiandi ang maraming mukha na naglalaman ng lagim at kawalan ng pag-asa. Biglang nakaramdam ng medyo tamad. Ang mga bagay na nakita niyang mahirap harapin noon ay kasalukuyang nahihirapang maakit ang kanyang atensyon. Ang isang elite na si Daudi ay parang Diyos ng mundong ito. Lahat ng iba ay parang langgam lang sa kanyang mga mata. Ang mahabang daliri ni Han Tiandi ay marahang idiniin habang nagsasalita siya. Nag-iba agad ang mundo. Mabilis na natipon ang walang katapusang dagwang chi sa dulo ng kanyang daliri. Sa wakas, nag-transform ito sa isang bloodlight na direktang nagmamadali patungo kay Gu Yuan. Nagulat ang puso ni Gu Yuan nang makita niyang umatake si Han Tiandi. Ang Dao Chi sa loob ng kanyang katawan ay nagmamadaling sumipol palabas. Gayunpaman, naghahanda siyang manyobrahin ang natural na enerhiya para maglagay ng depensa nang ngumiti si Han Tiandi. Idiniin niya ang kanyang daliri at mahinang sinabi. Tumigil ka. Matapos tumunog ang boses na ito, agad na nagulat si Gu Yuan nang matuklasan na nawalan siya ng koneksyon sa enerhiya sa mundo. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay nagdulot ng pagkabigla sa ekspresyon ni Gu Yuan. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng isang elite na si Dao Sheng ay hindi dahil sa sobrang lakas ng kanilang Dao Chi. Sa halip, ito ay dahil kaya nilang manyobrahin ang natural na enerhiya ng walang pagpipigil sa pag-atake at pagdepensa. Gayunpaman, isang mahinang boses lamang ni Han Tiandi ang nakapagpigil sa kakayahan ng isang piling tao na si Dao Sheng. Sa ganitong paraan, katumbas ito ng pagkabali ng braso ni Gu Yuan. Goody Shattering Black Finger. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay nagdulot ng pagkagulat sa isa. Gayunpaman, si Gu Yuan ay napakaraming karanasan. Matapos ma-detect na hindi niya nagawang manyobrahin ang natural na enerhiya,
Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay lumampas sa limitasyon. Isang mahinang sigaw ang narinig. Ang halimaw na si Dao Qi ay nagtipon sa isang malaking daliri. Ang daliri ay natatakpan ng mga mahiwagang linya. Pagkatapos nito, walang awa itong tumama patungo sa ilaw ng dugo. Bang! Ang liwanag ng dugo at ang napakalaking totoong parang daliri ay biglang nagbanggaan sa himpapawid. Grog! Ang tila matigas na depensa na Dao Qi ay mabilis na naputol ng napakadali habang nagsasalpukan ang dalawa. Sa wakas, ang liwanag ng dugo ay walang awa na bumasag sa katawan ni Go Yuan pagkaraan ng ilang sandali. Isang bibig ng pulang-pulang dugo ang iniluwa. Ang kanyang katawan ay pasuray-suray patalikod. Sa kabutihang palad, pumagitna si Zokun mula sa likuran, tinulungan siyang patatagin ang kanyang katawan. Ang pagkakaroon ng Dao Di ang nangingibabaw sa mundong ito. Masyado ka talagang walang muwang para mamanyobra ang natural na enerhiya sa harap ko. Tumawa ng mahina si Han Tiandi. Bigla niyang itinaas ang kamay at tinutukan ang makapal na ulap ng dugo sa langit. Pagkatapos nito, marahan niyang kinuyam ang kanyang kamay. Kumulo ang ulap ng dugo. Agad na may tumunog na kulog. Isang malaking kulay dugong kidlat ang bumaba mula sa langit. Pinutol nito ang bakanteng espasyo at walang awa na binasag patungo sa hukbo ng alyansa. Kumuha ng formation at umatake. Nagmamadaling pinunasan ni Gu Yuan ang bakas ng dugo sa sulok ng kanyang bibig habang siya ay sumisigaw sa isang mahigpit na boses. Kung ang dugong kidlat na ito ay hahayaang tumama, ang hukbo ng alyansa ay tiyak na magdaranas ng malubhang pinsala at pagkamatay. Mabilis na nakuha ng alyansa ng hukbo ang kanilang atensyon matapos marinig ang mahigpit na sigaw ni Gu Yuan. Ang malawak at makapangyarihang Dao Qi ay mabilis na nagtipon sa isang malaking Dao Qi Dragon. Kasunod nito ay umarangkada ito at walang awa na bumangga sa kulay dugong kidlat. Bang-bang! Nagbanggaan ang dalawang napakalaking nilalang sa langit. Nagniningning ang matinding liwanag sa bawat sulok ng Central Plains. Gayunpaman, ang gusot ng dalawa ay hindi tumagal ng mahabang panahon bago ang demonyong dugong kidlat na iyon ay pilit na ikinalat ang malaking Dao Qi Dragon. Grog! Isang maputlang ekspresyon ang bumungad sa mga mukha ng maraming eksperto sa hukbo ng alyansa nang mawala ang malaking dragon. Sabay-sabay silang nagluwa ng isang subo ng dugo. Malinaw, nasugatan sila sa backlash. Isang tao lang ang nakakalaban sa buong hukbo ng alyansa. Ang lakas ng isang elite na Dao Di ay aktwal na umabot sa isang kakilakilabot na lawak. Hindi alintana kung gaano kalaki ang grupo, tila ito ay ganap na hindi gaanong mahalaga sa harap ng gayong lakas. Nagpalitan ng tingin sina Gu Yuan at Zokun. Napansin nila ang pagkagulat sa mga mata ng kabilang partido. Bagamat inaasahan na nila na ang isang piling Dao Di ay magiging lubhang kakilakilabot, nahirapan pa rin silang paniwalaan ang katotohanang lumitaw sa kanilang harapan. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming eksperto, talagang hindi nila napigilan ang isang Han Tiandi. Ang Dao Di ay masyadong nakakatakot. Napuno ng pait ang mukha ni Yanjin. Malinaw na wala silang pagkakataong manalo sa harap ng ganoong uri ng lakas. Anuman ang sitwasyon, magagawa nating ibalik ang mga bagay hanggat maaari nating i-drag ang mga bagay hanggang sa lumitaw si Xiaoyan. Kinagat ni Gu Yuan ang kanyang mga ngipin at sinabi. Si Yanjin at ang iba ay muling tumawa ng mapait nang marinig ito. Hindi naman sa gusto nilang ipagpaliban ang usapin. Gayunpaman, sa harap ng ganap na lakas ni Han Tiandi, ang lahat ng kanilang mga aksyon ay ganap na walang kabuluhan. Ang kailangan lang nating gawin ay mag-antala ng kaunti. Nararamdaman ko na ang Dragon Seal, na naiwan ko sa katawan ni Xiaoyan, ay lalong nanghihina. Ang ganitong uri ng pressure ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang ordinaryong elite na Dao Sheng. Si Ziyan sa gilid ay biglang bumuka ang kanyang bibig at nasa sabik na nagsalita. Siya at si Xiaoyan ay pinagdugtong ng isang Dragon Seal. Bagamat hindi niya ito nagamit upang malaman ang eksaktong sitwasyon ni Xiaoyan, nagawa niyang umasa sa matinding ripple mula sa Dragon Seal upang hulaan ang kalagayan ni Xiaoyan. Nanginig ang puso ng grupo ni Go Yuan nang marinig ito. Ang kanilang orihinal na medyo madilim na mga mata ay nagpakita ng isang masayang ekspresyon.
Ito ay malamang na ang pinakamagandang balita na natanggap nila sa panahong ito. Kung ganoon, dapat nating harangan ang taong ito ngayon kahit na ano ang mangyari. Inangat ni Zukon ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Han Tiandi, na mukhang medyo demonyo habang nakatayo sa isang blood lotus sa kalangitan. Isang bahagyang bangis ang bumungad sa kanyang mga mata. Gu Yuan, muling ayusin ang hukbo ng alyansa. Lalabanan ko siya. Hindi na hinintay ni Zukon ang tugon mula kay Gu Yuan matapos ang mga salitang ito ng kanyang tunog. Ang kanyang katawan ay direktang bumaril patungo sa langit. Maya-maya pa ay inikat niya ang katawan niya. Isang malaking dragon, na ang laki ay hindi nakapagsalita, ang lumitaw sa kalangitan. Ang malawak at makapangyarihang dragon na iyon ay maaaring halos hindi makapagsabog ng ilan sa mga baho ng dugo na pumupuno sa lugar. Ancient Void Dragon. Tumingin si Han Tiandi sa malaking dragon na lumulutang sa kalangitan. May lumitaw na interes sa kanyang mga mata. Tumawa siya. Nangangailangan ako ng kabayo ngayong naka-advance na ako sa klase ng Dowdy. Kung magpapasakop ka sa akin, mapoprotektahan ko ang iyong Ancient Void Dragon Tribe. Anong masasabi mo, Bang? Hindi sumagot si Zukon matapos marinig ang mga salita ni Han Tiandi. Nilakihan niya ang bibig ng dragon. Purple gold light ang walang awa na putok patungo sa huli habang sinasabayan ng mapanirang puwersa. Matigas ang ulo na tao. Hindi sinasadyang umiling si Han Tiandi matapos itong makita. Random niyang iwinagayway ang kanyang manggas. Ang liwanag na sinag na may nakakagulat na momentum ay direktang pumutok sa mga light spot na nakakalat sa buong lugar. Ginalaw niya ang kanyang katawan at lumitaw siya sa itaas ng malaking katawan ng dragon sa isang multo tulad ng fashion. Dahan-dahan niyang tinapakan ang kanyang paa at nagkahiwalay ang maraming kaliskis ng purple gold dragon. Ang dugo ng dragon ay umagos mula sa sugat na parang talon. Roar! Ang biglaang matinding sakit na ito ay naging sanhi din ng matinding pagpupumiglas ni Zukon. Ang napakalakas na malaking katawan na iyon ay magiging sanhi ng pagkabasag ng espasyo mismo sa tuwing ito ay gamulong. Boom! Ang dugong mata ni Han Tiandi ay tila walang pakialam. Muli niyang tinapakan ng walang awa ang paa. Ang laks-laks ang talampakang malaking katawan na iyon ay pilit na hinampes ng kanyang katawan hanggang sa bumagsak ito mula sa langit. Binasag nito ang isang bulubundukin sa ibaba sa isang lumubog na malalim na kanal. Maraming eksperto mula sa hukbo ng alyansa ang nagpahayag ng malabong ekspresyon sa kanilang mga mata matapos nilang makita na maging si Zukon ay napakadaling natalo ni Han Tiandi. Hindi kawili-wiling laban. Muling bumalik sa Blood Lotus ang katawan ni Han Tiandi. Sinulyapan niya ang hindi mabilang na takot na mga mukha at dahan-daang umiling. Sumunod, ay nalalayan siya ng Blood Lotus habang dahan-dahan siyang umangat sa langit. Hayaan na ang lahat ay matapos. Hindi ko gusto ang pangalang Central Plains. Kaya, ang lugar na ito ay dapat lang sirain. Dahan-daang itinaas ni Han Tiandi ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos nito, itinuro niya ito patungo sa ulap ng dugo na kumalat sa buong Central Plains. Isang siksik at mabangis na ekspresyon ang dahan-daang lumabas sa sulok ng kanyang bibig nang bigla niyang ibinaba ang kanyang palad. Bang! Ang makapal na ulap ng dugo ay biglang umikot habang ibinaba ni Han Tiandi ang kanyang kamay. Ang marahas na enerhiya na nag-iwan ng isang manhid ay mabilis na natipon sa loob nito. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na dugong pulang kidlat ang kumislap at lumitaw sa loob ng ulap ng dugo. Bang bang bang! Ang mga kulay dugong kidlat na ito, na puno ng mapanirang puwersa, ay kalalabas lamang ng ito ay bumagsak sa Central Plains sa ibaba mula sa lahat ng direksyon. Kaagad, ang buong Central Plains ay nanginig sa sandaling ito. Nahati ang lupa. Ang bawat lugar kung saan ang dugong kidlat ay nauwi sa pagkawasak sa sarili dahil sa tunog na ibinubugan ito. Kasama dito kahit na ang mga nakatago sa ilalim ng lupa. Ang lugar sa paligid ng alyansa ay nawalan na ng proteksyon ng defensive barrier. Ang mga katawan ng milyon-milyong iyon o 10-10 milyong tao ay sumabog nang bumuhos ang ulan ng dugo. Sa isang iglap, ang paligid ng alyansa ay napuno ng malapot na dugo. Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang lumikas ng baliw patungo sa punong tanggapan ng alyansa.
Ang eksena ay parang dumating na ang araw ng katapusan. Bastos. Halos pumutok ang mga mata ni Go Yuan habang pinapanood niya ang eksenang ito. Maraming eksperto mula sa alyansa ang tinamaan ng kidlat ng dugo. Nang walang pagbubukod, ang kanilang mga katawan at maging ang kanilang mga kaluluwa ay naging isang madugong fog sa sandaling sila ay sinaktan. Ha 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 ha. Ang madugong pagkinang sa mga mata ni Han Tiandi ay naging mas matindi habang nakatingin siya sa Central Plains, na nababalot ng dagat ng dugo. Tawa siya ng tawa habang nakatayo sa hangin na natatakpan ng dugong kidlat. Para bang isa siyang demonyong pumapatay sa mundo na lumabas sa lupain ng mga demonyo. Lahat ng puwersa, umatras at ipagtanggol. Medyo paus ang boses ni Go Yuan habang sumisigaw siya. Sa ilalim ng pababang dugong kidlat, ang hukbo ng alyansa ay nauwi sa kakilakilabot na pagkamatay at pinsala. Walang sinasabi kung gaano karaming mga eksperto ang namatay dito. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa nila ay paliitin ang linya ng depensa at matatag na labanan. Pinagmasdan ni Zian at ng iba pang mga babae ang napakalaking dagat ng dugo na pumupuno sa kanilang mga mata. Ang likod ng kanilang mga ngipin ay hindi sinasadyang kumagat ng mahigpit sa kanilang mga labi. Ang sitwasyong ito ay naging sanhi ng kahit na sila ay hindi sinasadyang makaramdam ng kawalan ng pag-asa. Niyakap ng mahigpit ni Kailin si Xiao Xiao sa kanyang yakap. Hindi niya pinayagan ang huli na manood ng ganitong madugong patayan. Nanay, lalabas ba si tatay? Ang maliit na mukha ni Xiao Xiao ay nakasandal sa balikat ni Kailin. Mabuting Xiao Xiao. Siguradong lilito si tatay. Kailangan pa niyang lumapit at protektahan si Xiao Xiao. Tinapik ni Kailin ang likod ni Xiao Xiao at mahinang sinabi. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay tumunog lamang nang bigla niyang naramdaman ang isang napakapangangilabot na enerhiya na sumabog mula sa loob ng katawan ni Xiao Xiao sa kanyang yakap. Ang lakas na ito ay higit pa sa kanya sa loob ng maikling sandali. Boom boom. Habang ang aura ni Xiao Xiao ay biglang tumaas, ang mga katawan ni na Xiao Zhan, Xiao Ding, Xiao Li at ang iba pa ay tumangkad kaagad ng 1 pulgada. Nakakabaliw din ang mga aura nila. Ito ang lakas ng bloodline. Na-activate na ang bloodline ng Daodi sa kanilang mga katawan. Nagulat si Gu Yuan habang pinapanood niya ang eksenang ito. Isang ligaw na saya ang bumungad sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, bigla niyang inangat ang kanyang ulo. Nalaman lamang na ang mga patong ng makinang na apoy ay biglang kumalat sa walang laman na espasyo. Sila ay naging isang hindi mapapantayang malaking fire barrier na bumabalot sa lugar sa loob ng 5,000 kilometrong radius ng Sky Mansion Alliance. Bang-bang! Ang kidlat ng dugo ay walang awa na bumasag sa fire barrier. Gayunpaman, hindi ito madaling nawasak tulad ng dati. Sa halip, ang apoy ay umikot at sinunog ang dugong kidlat sa wala. Lumiligid ang apoy sa kalangitan. Sa wakas, ito ay naging isang figure ng tao na natatakpan ng makikinang na apoy. Ang mga mukha ni Gu Yuan at ng iba pa ay nagpahayag ng kagalakan na nabuo mula sa pagligtas sa isang sakuna habang tinitingnan nila ang figure ng apoy. Xiao Yan, naabot na namin ang aming limitasyon. Lahat ng iba pa ay dapat umasa sa iyo. Battle Through the Heavens. Kabanata 1645. Labanan ng dalawang Daodi, unang bahagi. Ang makinang na apoy ay parang apoy na ulap na kumalat sa loob ng walang laman na hangin. Isang nakakatakot na temperatura ang tumaas sa lugar na ito, dahilan upang mabilis na magsingaw ang dagat ng dugo sa lupa. Alliance Chief. Si Xiao Yan ang Alliance Chief. Ang Alliance Chief ay lumabas sa kanyang pag-urong. Naligtas tayo. Lahat ay purihin ang Alliance Chief. Ang biglaang proteksyon ng apoy na ito ay naging sanhi ng lahat, na tumatakas sa takot, na huminto. Maraming pares ng mga mata ang itinapon patungo sa langit. Sa wakas, nakatagpo sila ng isang pamilyar na figure sa loob ng maningning na apoy. Kaagad, ang mga mukha ng lahat ay nagpahayag ng kaguluhan at ligaw na kagalakan. Isang nakakabinging saya ang umalangaw-ngaw sa lugar na ito. Marami pa nga sa kanila ang napaluhod sa kanilang pananabik. Ang pag-asa pagkatapos ng kawalan ng pag-asa ay naging sanhi ng kanilang mga mukha, na mayroon pa ring matagal na takot, upang mapunit sa kanilang malaking kagalakan. Pagkatapos ng iba't ibang laban,
Ang posisyon ni Xiaoyan sa puso ng lahat sa loob ng alyansa ay isang bagay na walang makakapantay. Bagamat si Xiaoyan ay maaaring kulang sa edad at karanasan, alam ng lahat na ang tila mahinang balikat na ito ang sumusuporta sa buong alyansa. Sa puso ng maraming miyembro ng alyansa, ang figurang iyon ay hindi kailanman mabibigo. Ito ay isang uri ng kulto na parang baliw na devolusyon na mayroon sila kay Xiaoyan sa kanilang mga puso. Ang ganitong uri ng kabaliwan ay malinaw na kumakalat na parang isang virus sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Kaya naman, kahit ang mga hindi kabilang sa Sky Mansion Alliance ay nagpakita rin ng excited na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kailangan nila ng suporta na maaasahan nila sa harap ng ganap na kawalan ng pag-asa. Ang kurtina ng apoy ay kumalat sa kalangitan at binalot ang milyon-milyong tao sa paligid. Ang figure ng tao sa loob ng makinang na apoy ay naging lalong malinaw habang kumalat ang kurtina ng apoy. Sa wakas, hangin na ang apoy at malinaw na lumitaw sa hangin ang isang itim na nakadamit na figure. Si Xiaoyan talaga. Ang isang malaking bilang ng mga eksperto ay nagsama-sama sa isang maikling distansya mula sa punong tanggapan ng alyansa. Sa hitsura nito, lahat sila ay kabilang sa iisang pangkat. Sa sandaling ito, isang matipunong lalaki mula sa loob ng grupo ang nagangat ng ulo. Nag-iinit ang mga mata niya habang nakatingin sa figure sa langit. Napuno ng labis na pananabik ang kanyang boses. Brother Liu Qing, siya ba talaga? Kusang tanong ng isang magandang babae sa likod ng lalaki. Sino ang mag-aakala na matapos na hindi nakilala ang taong ito sa loob lamang ng mahigit isang dekada, ang junior na sinanay niya noon sa Jianan Academy ay nakarating na talaga sa tunay na rurok ng kontinente. Hahaha. Liu Fei, tiyak na walang pagkakamali. Ang taong ito ay talagang nakakatakot. Noon sa akademya, ang kanyang lakas ay katulad pa rin ng sa akin. Ang lalaki ay nakakagulat na ang taong tinawag na Tyrant Spear na si Liu Qing noon sa Jianan Academy noon. Kinagat ni Liu Fei ang kanyang mapupulang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa malayong kalangitan, kung saan nakatayo ang figure, na sinasamba ng hindi mabilang na mga tao na parang Diyos. Medyo komplikado ang ekspresyon niya. Sino ang mag-aakala na ang taong, na nagkaroon ng kaunting alitan sa kanya sa Inner Academy noon, ay talagang aabot sa ganoong yugto. Ang ilang iba pang pamilyar na mga mata ay nagmamasid din sa figure sa kalangitan mula sa iba pang mga lugar sa paligid ng alyansa. Lahat sila ay emosyonal na napabuntong hininga. Xiaoyan. Ang maraming eksperto mula sa angkan ng Han sa labas ng fire barrier ay nagpakita ng matinding pagkabigla sa kanilang mga mata habang nakatingin sila sa pamilyar na figure. Maliwanag, walang sino man sa kanila ang makakapag-isip na naabot na talaga ni Xiaoyan ang nakakatakot na yugtong ito matapos mawala ng mahigit kalahating taon. Dao Di. Nakatayo si Han Tiandi sa Blood Lotus. Ang kanyang mga mata sa dugo ay nagsiwalat din ng matinding pagbabago-bago. Ilang sandali pa, sa wakas ay hindi na niya napigilan ang pag-ungol. Paano ito posible? Paano ito posible? Biglang naging mabangis ang ekspresyon ni Han Tiandi habang umuungol. Ang kanyang boses ay naging isang dagandong na umalangaw-ngaw na parang kulog sa langit. Hindi masisisi si Han Tiandi na biglang nawala sa sarili. Siya ay nagbayad ng hindi alam na malaking halaga upang maabot ang yugtong ito ngayon. Gayunpaman, pagkatapos niyang magtagumpay, nalaman niyang may ibang tao na umabot din sa parehong yugto na gaya niya. Paano niya ito madaling tanggapin? Ito ay lalo na ang kaso na ibinigay na ang taong ito ay isang langgam lamang, na madali niyang mapatay noong isang taon. Ang kawalan ng balanse sa kanyang puso ay umabot na sa limitasyon nito. Hahaha. Hindi lang ikaw ang tao sa mundong ito na sumulong sa klase ng Dao Di. Isang itim na nakadamit na binata ang lumitaw matapos kumalat ang apoy. Inangat niya ang kanyang ulo at pinagmasdan si Han Tiandi, na tila nawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Isang ngiti ang hindi sinasadyang nabuo. Ang mga orihinal na maitim na mata ay kasalukuyang may makikinang na kinang sa loob ng mga ito. Sila ay lumitaw na hindi karaniwang mainit at malalim. May fire seal sa kanyang noo. Ginawa ito ng maraming iba't ibang makikinang na kulay. Isang uri ng espesyal na pagbabago-bago ang inilalabas mula rito.
Sa harap ng ripple na ito, ang magma malalim sa ilalim ng lupa ay nagsimulang dumaloy sa mas mabilis na bilis. Tahimik na nakatayo si Xiaoyan sa kalangitan. Walang nikatiting na Daochi na ripple sa kanyang katawan. Siya ay lumitaw na napaka-ordinaryo. Gayunpaman, ang isang tunay na dalubhasa lamang ang nakadarama kung anong uri ng hindi maisip na kapangyarihan ang naruroon sa loob ng payat na katawan. Ang lakas na iyon ay maaaring sirain ang mundo. Ang iyong katawan ay may pabango ng Toshi Ancient God. Si Han Tiandi ay hindi isang ordinaryong tao. Matapos maranasan ang unang pagkabigla, kumalma rin ang alon sa loob ng kanyang mga mata sa dugo. Ang kanyang ekspresyon ay may bakas ng kalungkutan habang maingat niyang pinagmamasdan si Xiaoyan at nagsasalita sa isang siksik na boses. Ako ay maswerte lamang sa pagkuha ng mana ng sinaunang Diyos. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Gagong nihilati devouring flame. Sinulyapan siya ni Xiaoyan nang walang pakialam. Kaagad, ang kanyang mga mata ay dumaan sa lupaing ito, na malapit ng masira. Sa wakas, iniabot niya ang kanyang kamay. Isang makinang naliwanag ang damapo kay Zukon, na pinalipad patungo sa lupa sa pamamagitan ng isang sipa mula kay Han Tiandi. Ang mabangis na mga pinsala sa katawan ni Zukon ay mabilis na gumaling sa ilalim ng makinang naliwanag na ito. Ang malaking katawan ni Zukon ay mabilis na naging anyo ng tao matapos gumaling ang kanyang mga sugat. Bahagyang namutla ang kanyang ekspresyon habang mapait na ngumiti at nagsalita kay Xiaoyan. Sa wakas ay nakalabas ka na. Kung mamaya ka pa, lahat ng naruroon ay malamang na pinatay ng taong iyon. Elder Zukon, mangyaring magpahinga sandali. Sabi ni Xiaoyan sa malumanay na boses. Naiintindihan. Bagamat medyo malumanay ang boses ni Xiaoyan, maaaring makita ni Zukon ang malabong presyon na nasa loob nito. Ang panggigipit na iyon ay tila nalampasan ang mundong ito. Sa ilalim nito, kahit siya ay walang pagpipilian kundi ang ibaba ang kanyang ulo. Kaagad, tumanggo siya at sinabing, mag-iingat kami laban sa hukbo ng angkan ng Han. Si Han Tiandi ay ipapaubaya sa iyo upang harapin. Ang isang Daodi ay maaari lamang harapin ng isang Daodi. Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa ibaba. Napakunot ang sulok ng kanyang mga labi nang makita niya ang hukbo ng alyansa na dumanas ng matinding pagkatalo. Sa hitsura nito, malinaw na intensyon ni Hub Tiandi na patayin silang lahat. Anong walang awa na mga pamamaraan? Talagang nakagawa ka ng gayong massacre upang makumplito ang huling hakbang ng D-tier embryonic pill. Mahinang sabi ni Xiaoyan. Ang nagwagi ay hari. Ang proseso ay hindi mahalaga. Malamig na tumawa si Han Tiandi. Tinitigan niya si Xiaoyan at sinabing, ngayon ang magiging mapagpasyang labanan nating lahat. Kung matalo ka, walang mananatili sa hukbong alyansa. Kung matatalo ka, ang Han clan ay malilipol din. Nagsalita si Xiaoyan sa mahinang boses. Matagal na siyang nagtataglay ng matinding puot laban sa angkan ng Han. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, tiyak na hindi siya maawa. Papatayin niya ang mga dapat niyang patayin. Hahaha. Mabuti. Kung gayon, tingnan ko kung ang aking Han clan o ang iyong hukbo ng alyansa ang malipol ngayon. Tumawa ng malakas si Han Tiandi. Bumulwak ang napakalaking dugong chi mula sa loob ng kanyang katawan. Mabilis itong naging walang katapusang dagat ng dugo. Ang enerhiya na nakapaloob sa loob ng pangkat na ito ng dugo ay napakalakas. Mga miyembro ng hall ng Han clan, umatras ng 5,000 kilometro. Sumigaw si Han Tiandi sa malamig na boses dahil sa dagat ng dugong kumalat. Ang mga eksperto mula sa angkan ng Han ay nagmamadaling umatras nang marinig ang kanyang sigaw. Ang labanan sa pagitan ng dalawang piling Daodi ay maaaring sirain ang mundo. Kung sila ay mahuli dito, kahit ang isang piling tao na Daosheng ay tiyak na mamamatay sa lugar. Bukod dito, naunawaan ng lahat na ang mga naging susi sa tagumpay ay sina Xiaoyan at Han Tiandi. Ang resulta ng kanilang laban ang magpapasya sa huling resulta ng magkabilang panig. Xiaoyan, ngayon ang araw na ako ay naging isang Diyos. Xiaoyan, dapat mong hayaan akong magkaroon ng isang masayang labanan. Ang napakalaking dugong chi ay kumalat sa mga mata ni Han Tiandi. Nakatayo siya sa dagat ng dugo.
Sa sandaling ito, isang tumataas na pagmamataas ang naruroon. Maaaring mabisyo ang taong ito ngunit maaari rin siyang ituring na isang mapagmataas at malakas na individual. Isa sa kanila ay tiyak na mamamatay sa labanang ito. Kinailangan ni Xiaoyan na lumaban ng buong lakas sa labanang ito. Sasamahan kita hanggang dulo. May kaunting pananabik din sa mga mata ni Xiaoyan. Ang labanang ito ang magiging nangungunang labanan sa buong kontinente ng Daoqi sa loob ng 10,000 taon. Ang labanang ito ay tiyak nakakalat sa mga henerasyon. Ang lahat ay huminto sa kanilang mga hininga habang nakatingin sa langit, na halos biglang nawalan ng laman. Hindi pa umaatake ang dalawang ngunit parang bundok na ang dumidiin ng kanilang aura sa puso ng lahat. Wow! Wow! Tinakpan ng dagat ng dugo ang langit. Ang mga mata ni Han Tiandi ay tila iskarlata ang kulay. Biglang humakbang pasulong ang kanyang paa habang tumagal ng ilang sandali ang pagharap na ito. Bang! Ang buong kalangitan ay nanginig habang siya ay humakbang pasulong. Ang halimaw na dagat ng dugo ay nabaliw. Direkta itong naging isang napakalaking daan-daang libong talampakan na malalaking alon ng dugo habang walang awa itong hamampas patungo kay Xiaoyan. Ang katawan ni Xiaoyan ay kasing liit ng langgam sa harap ng napakalaking daang libong talampakang alon ng dugo. Ang mga mata ni Xiaoyan, na naglalaman ng maningning na kinang, ay tumitig sa alon ng dugo, na may nakakagulat na momentum. Ang enerhiyang nasa loob nito ay madaling makabasag ng elite na 9-star Daosheng kasama ang kanyang kaluluwa. Flame, halika. Ginalaw ni Xiaoyan ang kanyang bibig. Isang malambing na boses ang lumabas. Sa sandaling gawin ito, ang lupa sa ibaba ay dumagundong at nahati sa isang malaking kanal. Ang pulang-pulang magma ay bumaril patungo sa langit na parang bukal. Sa wakas, lumutang ito sa kalangitan, naging isang malaking alon ng magma na marahas na nakipagsagupaan sa alon ng dugo. Boom! Nanginginig ang lupa. Ang ulan ng dugo na sinamahan ng magma ay bumuhos mula sa langit na parang bagyo. Binalot nito ang buong Central Plains. Hindi nagulat si Han Tiandi na natigil ang kanyang pag-atake. Kung napakadaling tapusin ang isang elite na Daodi, hindi na sana siya magpumilit na ituloy ito sa loob ng libu-libong taon. Sa kabila nito, malinaw na naging mas solemn na ang kanyang ekspresyon. Natanggap ni Xiaoyan ang kanyang pag-atake ng napakadali. Nangangahulugan ito na si Xiaoyan ay talagang pumasok din sa yugtong ito at hindi umaasa sa ilang panlabas na bagay upang tulungan siyang pansamantalang makapasok dito. Blood Demon Heart Eroding Lightning. Tinapakan ni Han Tiandi ang Blood Lotus. Biglang itinuro ng kanyang kamay ang ulap ng dugo na tumatakip sa Central Plains. Ang ulap ng dugo ay agad na nanginginig ng matindi na parang isang higanteng organ at marahas na lumiit sa kanyang katawan. Bang bang bang. Sa panahon na ang tila walang hanggan ang ulap ng dugo ay lumiliit, ang espasyo mismo ay gumuho din. Ang maitim na mga bitek sa kalawakan ay kumalat sa kalangitan na may nakakatakot na bilis. Sa sumunod na sandali, biglang kumalat ang ulap ng dugo. Hindi mabilang na bundok na parang dugong kidlat ang baliw na bumaril patungo kay Xiaoyan sa ibaba sa paraang tulad ng bagyo. Ang enerhiyang nakapaloob sa bawat patak ng ulan ng dugo ay sapat na para mabigla ang grupo ni Guyuan. Isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan habang tinitingnan niya ang dugong kidlat na umuulan mula sa lahat ng dako. Ang walang katulad na mabangis na aura ay naroroon sa kidlat ng dugo. Kung ang isa ay tinamaan at ang masamang aura ay pumasok sa katawan ng isang tao, ito ay masisira sa isip ng isang tao. Mo. Ang makinang na apoy ay mabilis na lumabas mula sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Sa wakas, ito ay naging isang higanteng apoy na nakatayo sa hangin. Ang higanteng apoy na ito ay lumawak ang malaking bibig nito. Agad namang tumahimik ang mundo. Isang napakatalino na apoy ang biglang tumalsik mula sa kanyang bibig na parang nagninangas na ulap at bumangga sa hindi mabilang na kidlat ng dugo. Rumble. Ang makinang na apoy at ang dugong kidlat ay baliw na nagbanggaan sa kalangitan. Ang buong lupain ay nanginig at bumuo ng maraming malalaking bitek sa ilalim ng walang katulad na malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang puso ng bawat isa ay sinakop habang nakatingin sa dugong kidlat at apoy na pag-atake na ipinagpalat sa kalangitan.
Ang gayong nakakatakot na palitan ay hindi na may larawan sa mga salita. Anumang solong pag-atake ay malamang na magdulot ng hindi mabilang na pagkamatay at pinsala kung ito ay mapunta sa punong tanggapan ng alyansa. Alin sa dalawa ang may mas mataas na tsansa na manalo? Tanong ni Lei Ying habang nakatayo sa tabi ni Guyuan. Maging siya ay natakot din sa nakakatakot na labanan. Nagulat si Guyuan nang marinig niya ito. Tumawa siya ng mapait at umiling. Ito rin ang unang pagkakataon na nasasaksihan ko ang labanan sa pagitan ng Dowdy. Mahirap talagang hulaan kung sino lang ang may mas mataas na tsansa na manalo. Gayunpaman, si Han Tiandi ang siyang pinuno ng angkan ng Han. Isang elite na Dowdy ay lumitaw din sa Han clan noon. Malamang na mas mahusay siya ng kaunti kay Xiaoyan sa paggamit ng ilang enerhiya. Siyempre, hindi ka dapat masyadong mag-alala. Nakuha rin ni Xiaoyan ang mana ng Toshi Ancient God. Baka magkaroon din siya ng ilang nakamamatay na pag-atake. Ang lahat ay mapait na ngumiti at tumanggo-tango matapos marinig ito. Nagpatuloy sila sa panonood ng dakilang labanan sa daigdig sa isang bal-isang paraan. Ito ay karaniwang imposible para sa kanila na makialam pagdating sa isang malaking labanan.